Alam nyo ba na ang Pilipinas ang pinakaunang bansa sa Asia na nagpadala ng mga sundalo sa South Korea during Korean War? Samahan nyo kong tuklasin ang makasaysayang digmaan sa panahon ng Korean War. Tara, ako si Chad and this is my story here in South Korea. Annyeonghaseyo! Ngayong araw nga ay pupunta ako ng Korean War Memorial Park na matatagpuan lang malapit dito sa Samgakji. Paano nga ba pumunta dito? Pagkababa mo nga ng subway station ay lumabas ka lang sa exit 12 at makikita mo na ang Memorial Park. Hindi naman nakakaligaw pumunta dito dahil very accessible naman. Pumunta nga ako dito dahil gusto kong makita ng personal ang mga ginamit noong Korean War, katulad ng mga iba't ibang sasakyang pandigma, mga kanyon, mga sasakyang panghimpapawid at marami pang iba. Sa bahaging ito ay nakasulat naman ang mga pangalan ng mga sundalong nakipaglaban noong panahon ng Korean War. Ang mga sundalong ito ay mula sa iba't ibang mga bansa. Nasa mahigit 20 mga bansa nga ang tumulong during Korean War. At base na din sa Google ay may mga bansa ding tumulong sa pamamagitan ng atensyong medikal. Ang kasaysayan ng Korean War ay mababasa kahit sa platform, sa internet, sa mga libro, sa website, at sa mga historical museum na may kinalaman sa digmaan ng South Korea at North Korea. Bakit nga ba nagkaroon ng digmaan sa dalawang bansa during that time na supposedly ay iisa lang silang bansa, pero ang pagkahati ng Korea sa North Korea at South Korea ay bunga ng mga pangyayari matapos ang ikalawang digmaang pandaigdig. Noong 1945 naman natapos ang ikalawang digmaang pandaigdig at ang Korea ay nakalaya mula sa pananakop ng Japan. Bilang resulta, ang Korea ay naging dalawang magkahiwalay na estado, ang North Korea at ang South Korea. Ang North Korea ay naging isang komunistang bansa sa ilalim ng impluwensya ng Soviet Union, habang ang South Korea naman ay naging isang kapitalistang bansa sa ilalim ng impluwensya ng Estados Unidos. Ang ideolohikal na pagkakaiba ay nagdulot ng tensyon at hindi pagkakaunawaan sa pagitan ng dalawang bansa. Kaya noong 1950, nagsimula ang digmaang Korean dahil sa pagtatangka ng North Korea na sakupin ang South Korea. Ang digmaan ay nagpatuloy hanggang 1953 at nagresulta sa pagkakahati ng Korea sa dalawang magkahiwalay na estado. Sinuportahan naman ng Estados Unidos ang South Korea habang ang North Korea naman ay sinuportahan ng China at madayong mga sundalo ang mga nasawi during Korean War. Nagtapos ang digmaan noong July 27, 1953 sa paglagda ng Korean Armistice Agreement na nagpapahintulot sa pagpapalitan ng mga bilanggo at pagtatatag ng Korean Demilitarized Zone. Makikita nga dito sa labas ang mga ginamit noong Korean War mula sa iba't ibang mga tangke ng sasakyang pandigma, mga sasakyang panghimpapawid, pandagat at mga kanyon. Ito ang patunay na hindi ganun kadali ang pinagdaanan ng bansang South Korea. Tanging ang mga memorandum na kagaya nito ang nagpapaalala ng kanyang kasaysayan sa panahon ng Korean War. Meron din ditong museum kung saan mapapanood ang posibleng naging laban noong digmaan. At syempre hindi natin makakalimutan ang Battle of Yultong na pinagtagumpay ng mga sundalong mga Pilipino during Korean War. Imagine na sa humigit kumulang 1,000 mga sundalong Pilipino laban sa 40,000 soldiers. Dito ay nagtagumpay sila laban sa kanila at nagawa nilang mapaatras ang mga kalaban kahit sa kaunting bilang nila. Nagpapakita lang ito na tayong mga Pinoy ay matatapang. Wala sa bilang o dami ng mga kalaban, kundi sa determinasyon at katatagan para sa pinaglalaban. Sobrang na-enjoy ko talaga ang pagpunta dito dahil sobrang educational ng lugar na to. Marami kang matututunan regarding history ng South Korea. Perfect nga ito sa mga bata lalo na dito sa Korea. Talagang dinadala nila para makita kung anong meron during that time. Ang dami ding mga turista ang pumupunta dito. May ilan pa nga na naglalagay ng mga bulaklak sa memorial bilang pag-alala sa kanilang mga mahal sa buhay. Kung ikaw ay isang OFW dito sa bansang South Korea, ay napakagandang bisitahin ang Korean War Memorial Park bilang pag-alala at pagpupugay sa mga sundalong nagbuwis ng buhay para sa kalayaan. At kung ikaw ay nagbabalak na mag-travel dito sa South Korea, ay recommended na isama mo ang Korean War Memorial Park sa itinerary mo. Annyeong!